So tanong pa rin po ng ating ka-TH, dapat meron daw pong gawa na locator na hindi na po dapat balahan. So yan po mga ka-TH, yung ating sasagutin. Mula pa rin po sa Benguet, ito po yung pinusuan, ito po yung isang pares na long range locator, single antenna. Siya po ay bala-bala. Nasa tamang tinataputan po tayo ng aura ng gold. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. Ito po yung pinusuan ng ating ka-TH mula po sa Benguet. Ito po yung long range locator, single antenna, isang pares po siya. Siya po ay bala-bala. Mga kababayan, mga ka-TH, ito po yung kagandahan na kapag 2 pirasong single antenna ang iyong pinusuan, so kayang magawa po niya. Yung magkapaghanap po ng entrance tunnel, exit tunnel, saradong tunnel, sucker deposit. Yan. So yan po yung kakayanan na kaya pong ilocate ng ating locator at nakadepende na po yan sa iyo kung ano po yung ibabala sapagkat ang locator po natin yan po ay bala-bala. So mga kababayan, mga ka-TH, kapag 2 pirasong single antenna ang iyong pinusuan, kakailanganin mo pa rin po yan ng isang aurameter para kapag ka-locate po ng locator yung area o saan man siya na nalulocate ng ating locator, kailangan na po natin i-estimate yung lapad ng detection. Doon na po tayo magsisimula magukay hanggang sa umilalim. So, tanong pa rin po ng ating ka-TH na kailangan dapat meron daw pong gawa na locator na hindi na po dapat balahan. So yan po mga ka-TH yung ating sasagutin. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, mula pa rin po sa Benguet. Ito po yung pinusuan, ito po yung isang pares na long range locator, single antenna. Siya po ay bala-bala. So ano ka atin po ibabala dito mga kababayan? Ito po yung 18 carats ring. Yang ring po ito na 18 carats gold. Ito po yung 18 carats gold. Yan, bracelet. So yan mga kababayan, mga ka-TH, kapag ka 2 piraso po yung pinusuan, napakaganda po yan. Isang pares na po yan. So wag pa rin po kakalimutan yung pagpahid pa rin po ng ang dulo ng antenna sa lupa. Yan, at malaki po may tutulong yan sa paggamit pa rin po natin ng locator. Kailangan focus po yung kaisipan, hindi po naglalayag, isa puso, damahin. Yan, yun po yung maganda diyan. Pakiramdam mabuti kung saan po hinihila ng aura ng gold. Ito pong ating antena. So ganyan pa rin mga kababayan. At muli po, sa pagtaas pa rin po natin ng locator, dapat sabay. At tungo na kaunti. Pag itinaas po natin, pundo, nakatungo na po yun ng kaunti at pakikiramdaman na natin kung nasaan po yung paghila ng aura ng gold. So ganun po yung ating gagawin. Yan, kailangan pantay po yan. Yan. Dulagad po siya tumuturo, hinihila na po yan. Sa una yan, medyo mahina. Pangalawa, ayan, medyo palakas na po yung pangalakas hanggang sa pangatlo, pangapat. So tukoy na po niya yung aura ng gold. Kahit po yan ay malalim, ang lahat po ng ibinaon, laging pataas, palabas, yung kanyang singaw, yung aura natin pong inilolocate. So, ang kaibahan lamang, yung aura ng gold, yun yung hihila dito po sa ating antena. So, ganyan pa rin mga kababayan. Diyan pa rin yan. So, pag-aralan nyo lang mabuti at practice lagi kung paano po pinapagalaw yung ating locator. Yan po ay pagkakalob sa inyo, yung makapagpagalaw kayo ng locator. Lalo na kapag maganda po yung layunin. So, dapat isa puso mo lang ka-TH yung ating pong pagpapractice. Ito pa rin. Diyan pa rin po yan. At ito yung maganda rin ka-TH na kapag tinapatan po natin yung ating target o kahit po yung aura lamang na lumalabas dahil gold po yan. Kali po sa ilalim ng lupa. So, yan po kapag tinapatan mo, cross agad yan. Yun yung pagkakaiba. Yun yung kagandahan na kapag tumapat ka at lalo na kung
nanggagaling sa ilalim yung aura ng gold. Nandito ka sa ibabaw ng lupa. Pag tumapat ka, magpo-cross yan mga katits, mga kababayan. Ito pa rin yung ating gagawin mga kababayan, mga katits. Pag nilocate na po yan ng locator, dahil ang 2 pirasong sigilantina, yan po ay kahit malayo, pang long distance ito. So tagapagturo lamang po yan kung saan lumalabas yung aura ng gold, yung direksyon, yung lakas, yung kung saan po naroon yung aura ng gold kahit malayo. At kapag naituro na po yan, nahanap na natin, so nandun na po yung aura. Doon po mahalaga na ginagamit yung aura meter o Japanese one sa pag-estimate ng lapad ng deteksyon. Pagkatapos po niyan, kung mag-estimate na po tayo ng manual, dapat alam po natin yung boundary, kung gaano po kalapad yung detection niya. Para kapag ginamitan po natin 2 pirasong sigilantina, siya po ay magkukross, lalabas tayo sa guide kung nasan yung boundary. Dapat alam po natin yan. Pagka lumabas po tayo dyan, bubuka ang locator. So doon po, dire-diretso yung paglakad natin. Dapat isisigurado nyo katits yung pag-estimate ng lalim, dapat nasa tama. Ganoon din po yung pag-estimate ng lapad ng deteksyon. Kung yan ay kwadradong 1 meter, so dapat nung gitnaan, doon mo gagamitin yung magnetic wire. At yun po yung ilaladlan mo ng tuwid. Mahalaga po yan kahit 50 feet. Okay na po yan. So mga kababayan, mga katits, kapag isa naman po yung ating gagamitin, so ganyan. Yan, so ito pa rin. Ito po yung pagkakaiba. Yan. Doon pa rin po yan. Doon siya tumuturo. Yan. Ito po ay mabilis. Hindi po kinakailangan natin na intayin kung saan po yung aura ng gold, kung saan po siya nalulocate. Yan. Kusa po yan agad. Hinihila po ng aura ng gold. At ito ng mga ating locator, nagtuturo agad yan kung nasan po yung aura ng gold. Hindi kinakailangan tumagal yung ating locator sa pagtaas. Yan ay dapat yan segundo lamang, 1 to 3, dapat nando na po yan, magtuturo na agad kahit hindi po natin ilakad. Kahit hindi po yun ilakad, basta pag ikaw ay nakatayo lamang, tama yung pagkakahawak mo sa puso mo lamang, damahin mo, ayan, tuturo agad yan, mapapansin nyo agad yan. So maluwan yung kanyang pagturo. So mga babayan, tatapatan ko po ito. Kapag tinapatan po natin yan, kalahating dangkal lamang yung antina. So isa sa puso nyo, yan, ito po yung ating locator na kapag tumapat po doon sa ating target, sa aura ng gold, yan, nasapahan ko yung ating target, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. So ganyan yan mga katis, mga babayan, kapag nasa tamang tinatapatan po tayo ng aura ng gold. So ganyan yung ating locator. Iikot po siya. Nandiyan na po yung kanya signal. Ito pa rin mga katis, mga babayan. Yan, tuloy-tuloy na po yan. At madadama po natin, mararamdaman natin yung maluwag na pag-ikot po ng ating locator. So, ito pa rin po yung tanong ng ating katis. Ng ating mga kababayan na kailangan daw po gumawa nung pwedeng hindi nabalahan. So pwede naman yun katis, pero mahalaga pa rin po mga katis, mga kababayan, muli ko pa rin po pinapauna na kapag manual locator yung inyo pong pinusuan at siya po ibala-bala, so dapat talaga po yung balahan ang ating locator. Hindi po pwedeng hindi babalahan ng locator, dahil kapag hindi mo po siya binalahan, volume ng tubig ang kanyang ilolocate. Subukan na po yan. Dahil ako ay naglo-locate sa mga bukid ng volume ng tubig, tinatayo ng water pump. Kaya hindi ko po binabalahan ang locator. So kailangan mga katis, mga kababayan, na dapat pong balahan ang locator. So sa nagtatanong, pwede naman po na hindi balahan ang ating locator. Pero kailangan pagka gumawa po tayo ng locator, nakakunik na po yung bala doon. Nasa loob na kahit hindi mo natanggalin, at hindi ka na magbabala, naandun na po yan, nakakabit na yung gold o kahit 14 carats ay doon na po yan. So yun po yung hindi na natin na babalahan. So pwede po yung idirekta, personal kayo magpapagawa
So makikita nyo mismo yung gold na nandun na nakabala na po yan. So ang kaibahan lang yan mga kababayan, mga katiits, kapag idinirekta po natin yung gold na direkta na po yan nakalagay sa loob, so hindi na po natin magagamit yan kapag ang ibinala po natin ay yung poison, bomba o ano man po yung gusto natin hanapin, ay hindi na po natin magagamit ang locator doon. Pang gold lamang siya kasi nakadirekta na po yung gold diyan. So hindi po pwede manual na pag hindi mo binalahan kaya hindi mo nababalahan ay makakalukit na ng gold. So may diagram ako mga katiits, mga kababayan. Importante dahil kapag hindi ko binabalahan ng locator, may kumukuha ka sa akin mga nagpapalukit ng bulyon ng tubig, pinupuntahan ko yan, walang bala ang locator. Ganon din ang Japanese one, aurameter, dowsing rod. So doon idinidetect ko yon, tatayuan nila ng water pump o kaya yung tubo na hulugin nila para mag-flowing, lumalabas ng kusa po yung tubig sa ilalim. Galing sa ilalim, lumalabas sa tubo naman napakalakas. So yun pa rin mga katiis, mga kababayan, naway maunawaan po ng lahat na kailangan ang ating locator ay balahan. Importante po yan. At wala po siya na pyesa o anumang pang appliances o pang hipapawid na bakit kailangan hindi balahan, ay napaka-importante po yan. So ito pa rin mga kababayan, mga katiits, maraming salamat po sa inyo lahat. At muli po, pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiits.